Morning, Yusek. With the very important cabinet secretaries, no less than the... Ang ganda ng framing niya eh. Pagkaka-frame niya, important cabinet secretaries. Meaning, siyang lapit sa kitchen. Kung sobrang lapit sa kitchen, you should be shocked, you should be alarmed. Sobrang lapit sa'yo at meron pang lumalabas na ginamit ka pala, dinrap yung name mo para magamit sa katiwalian. You should be shocked, you should be angry. Kaya ang ganda tanong niya. And the budget secretary being removed from the cabinet at may mga undersecretaries being investigated for conspiracy to commit plunder. Exactly. Ganda ng question niya actually. Considering that the scandal has possibly hit the high levels to the low levels of the bureaucracy. Ang ganda ng tanong. For people na with high intellect, hindi sasagot na katulad ng sagot ni Yusek Claire Castro. Pinahamak niya si PBBM. The safest answer there is pinag-aaralan na yan. Kasi you cannot go wrong sa pinag-aaralan. You can actually turn this around eh. Di ba? Kasi trap card activated talaga to. Bakit? Lahat ng importante, executive secretary, may conspiracy to commit plunder. Sa kitchen mismo, at the same time, ginagamit yung pangalan mo. Question, may internal investigation ba? Kung walang internal investigation, unang-una, why? Why not? Ay, hindi pala. Why not? Di ba? Why not? You should be shocked, you should be angry. So, ang ganda ng tanong ngayon. Wala pa pong pinapaabot sa atin kung may internal investigation dahil sabi nga natin kung ano man po ang issue patungkol sa flood control projects at infrastructure, nandiyan naman po ang ICI para mas maging independent po ang pag-iimbestiga. Sinabi nyo rin po, ang labo eh. Baka may mga ibang cabinet secretaries, if they feel that they are involved, mas magandang pangunahan na mag-resign na lang. But aside from that... Pero bakit ganon? Bakit pangunahan na lang na mag-resign? Should it be na wag sabihin yung mag-resign na lang? Bakit? Kasi if I'm the president and then sabihin natin hindi ko ina-announce na mayroong investigation, but I want them closer so they can be investigated at mas madali ko silang hanapin if I need them or if I need na maimbestigahan sila. Di ba? Ang labo eh. Halatang-halata yung mga sagot. That call, is it safe to say at this point that everyone is under investigation? Dapat ang sagot dyan, it is safe to assume that. It is safe to say that. That's the trap question. Why? Kasi executive secretary mo nga eh. Yan mismo yung nangyari. Yun nga yung point kay VP Sara rin, di ba? Yung sa DepEd. Ang sagot dyan dapat, it is safe to say that. Na hindi dapat sila maging complacent because narinig natin na may gumamit ng pangalan ng presidente, meron nagkaroon ng conspiracy, maraming nagkalokohan and then ginagamit ang pangalan ng presidente. They should be investigated. Pero, ang sagot mo is... Hindi ko po masasabi. Dahil? Pinag-iisipan ko, parang wala po ang masasabi ng lahat ay under investigation. So, ang maaari lamang pong sinasagawa ng Pangulo yung performance ng bawat kabinete. Yan ang sagot mo? As in may conspiracy to commit plunder sa mga gabinete mo na highest position next to the president. Ang sagot mo, performance naman sila binabase. Halimbawa, maganda yung performance pero corrupt. What a stupid answer. Wala man ang naiisip na. Wala kang naiisip kasi walang pinag-usapan. Wala kang naiisip, meaning... Ang in-access mo na ngayon is sa sarili mo. Kasi bakit? Kasi wala kang nakuha, wala kang ma-access na inutos ng Pangulo. Then lalo mong ilaglag ang Pangulo. You should be protecting him, di ilaglag. Ang natural reaction ng leader na ginamit sa korupsyon ay ano? Imbestigahan lahat dahil sobrang lapit sa akin yan. Tapos ganyan yung ginawa, ganyan yung nangyari. Sino pa yung involved? Ang sagot mo, wala naman ako maisip. Anong walang maisip? Ang tao na inosente, alam kung paano magre-react dyan unless hindi ka inosente at ayaw mo na mag-second thoughts yung mga taong pinag-resign mo o tinanggal mo. Bakit? Kasi pag salita ka ng ganon, masaldi ko 2.0 ka. Dadami yung lalabas sa saldi ko. Po ng bawat kabinete at yun naman ay usual at regular. Pero kung patungkol po sa mga sinasabi natin maanumalyang flood control projects at wala naman pong nababanggit o nasasabi, parang hindi naman po kailangan mag-imbestiga patungkol dito. Pocho, hindi naman kailangan mag-imbestiga? Seryoso ka? Yung mga opisyal na mismong nakadikit sa'yo, sobrang lapit sa'yo, hindi kailangan mag-imbestiga. Na literal may conspiracy to commit plunder. Kaya nga ang hirap, Ping. May conspiracy to commit plunder. Lahat sila puwera lang sa presidente. Tapos gusto mo, paniwalaan namin.
na they all acted alone. What a stupid answer. Wala namang kailangan, ano? Wala naman pong nababanggit o nasasabi. Parang hindi naman po yun naman ay usual at regular. Pero kung patungkol po sa mga sinasabi natin maanumalyang flood control projects at wala naman pong nababanggit o nasasabi, parang hindi naman po kailangan mag-imbestiga patungkol dito. Walang nababanggit na sasabi, meron na nga eh. Being made to resign or Oh, exactly. Ito, tama. Tama din yung tanong ni Ivan dito. Tama din yung ano ni Ivan dito. Ma'am, with cabinet secretaries being made to resign or resignations being accepted as you announced, and seemingly given graceful exits, paano po masisiguro ng administration? Exactly! Nadali mo, Ivan. When people are named, like yung ginawa ni Lacson, pinangalanan, ang nangyayari is binibigyan ng graceful exit. Why? Tapos meron pang play na hindi naman nag-resign out of delikadesa, tapos yun yung sasabihin nyo. Gusto nyo yung pagmukain na guilty. Kasi yung sinasabi ni Bersamin, na na magandang pakinggan, actually hindi siya magandang pakinggan. Kasi pag nag-resign ka out of delikadesa, you might be involved. Hindi maganda yon. Mas maganda na pinilit ka mag-resign. Mas maganda yung kung ako nasa katayuan ni Bersamin, mas gugustuhin ko yung nangyaring yon. I was forced to resign. Sinabihan ako na mag-resign ako. Kaya tama yung ginawa ni Bersamin. Why? Dahil pwede niya pa rin i-maintain na wala akong kasalanan dyan. Magpilitan tayo. Mas maganda yung nangyari. Kayo, ang ginagawa nyo, you are actually subliminally suggesting na they are guilty. So we turn our eyes kay PBBM at mapunta kay Bersamin at sa iba. Yun yung plano kung bakit gano'n yung languaging nyo. Nag-resign out of delikadesa. Sa mga taong nag-iisip, gets yung ginagawa nyo. Tama yung tinanong ni Ivan. May conspiracy to commit plunder. The highest positions next to the president. Malapit sa Christian, malapit sa kanya. Tapos ginagamit yung pangalan niya. And then you're giving them graceful exits. If I didn't know any better, I would suspect that's a fall guy play. Misdirection. Look here. I'm here. They are guilty pero pinapag-graceful exit nyo. Yeah. Which, actually, marami na kayong sinabi sa ganong klaseng actions pa lang. Tinrap kayo ni Ivan dito. Tama siya. Parang hindi naman po kailangan mag-imbestiga patungkol dito. Ma'am, Hindi kailangan. with cabinet secretaries being made to resign or resignations being accepted as you announced, and seemingly given graceful exits, paano po masisiguro ng administrasyon that they will be made to stand investigation and eventually prosecution should it come to it? Wala na po sa kamay ng Pangulo yan. Tanga, yun nga yung point ni Ivan. The only hope there is kung nandiyan pa sa gabinete mo. At the same time, you will command that person to actually go there to be investigated. Pero tinanggal mo, graceful exit na, pwede na silang umalis ng bansa. Yun yung point ni Ivan. How do you make sure nga? Wala sa kamay. Yun nga yung point, tinanggal mo sa kamay mo. You could have held the investigation by retaining those people sa side mo. That's what I said kanina. I want them closer. If they're involved, I want to know. Walang yung sagot yan. You made them to resign. Kung sila ay gabinete pa rin, the president can actually cooperate. Papuntahin mo yan doon. Sige, papuntahin mo yan doon. Kung totoo yan, pumunta ka doon. Defend yourself. Ngayon, tinanggal mo. You made them resign. So they are free now, right? Imbis na nasa list sila, tinanggal mo sa list. What does that tell us? It's a signal. Go away, hide, run, or whatever. So, aminado kang bad move. Kaya nga, why would you do that? If you want to solve the corruption na nangyari, why would you do that? Be like Bonoan, katulad ng nangyari kay Bonoan. Pinangalanan din si Bonoan, tama? See? That's why I keep saying dati pa, I don't think you want to be there. Yusek Claire Castro, alam niya, blessing yan. I'm sorry, I think that's a punishment. In my vocabulary, that's a punishment. A blessing to me is God putting me sa isang task to destroy evil. Para makatulong ma-destroy yung evil, yung wickedness. Not join them! Huwag ka bigla mag-whistleblower pagka ikaw na nilaglag, Yusek, ha? She is being tested. Hanggang saan kaya mo mag-compromise ng morals mo? Hanggang saan? Yan siguro lamang mo talaga sa amin, Yusek. You are willing to actually... Damn it. Yuck. Na yan po ay maaari na sa kamay na po ng ICI, maaari na sa kamay na po ng Ombudsman, DOJ. Sila na po ang mag-iimbestiga. Pero hindi ho ba by allowing them to resign, parang nabibigyan sila ng free pass na... Exactly! See, yun nga rin yung point niya, no?
Hindi mo dapat nga pinag-resign. Dapat mo sila ilagay sa list. Kung gusto mo talaga maimbestigahan yan at papanagot yung mga yan, ilagay mo sila sa list mo. Alam mo kung bakit? Ito yan eh. Sa ideal world, those people who are guilty will resign. I just escape, right? Dito iba. Those people who are guilty or allegedly guilty, they are made to resign. And they're actually allowed to go abroad. And then ang sasabihin lang is, wala naman tayong kaso, wala tayong karapatan mag-hold departure order. That's the point. Tama si Ivan. Dito sa actions nyo palang halatang halata na. Ang dami pa nagdi-deny. My goodness. Sa kami na po ng Ombudsman, DOJ, sila na po ang mag-iimbestiga. Pero hindi ho ba by allowing them to resign, parang nabibigyan sila ng free pass na to escape accountability? Oh, this is exactly to escape accountability. They are allowed to do that, to have that, because they know the truth. And those people will not allow kung ano yung nangyari kay Saldico. Si Saldico nga nagising eh. Alam niya yung nangyayari. Si Saldico mismo ang nag-resign, right? Kasi that guy is guilty. Nandun siya, pauwi daw siya, di ba? Tapos, ang nangyari is, para hindi siya sa committee, ethics committee, nag-resign siya. Nag-resign na siya yung congressman. Those are the actions of guilty people eh. Pero dito, they are made to resign. Sobrang layo ang diferensya. My goodness. Wala pong pwedeng lumagpas. Kung kinakailangan po imbestigahan, private citizen, public official, kung kailangan imbestigahan, dapat imbestigahan. Thank you. Next question. Pucha ka, sabi nga lang kanina eh. Kanina tinanong ka, internal investigation, wala naman. Is it safe to say na everyone is under investigation? Ikaw nasa dapat lang. Ang tanong kasi is, meron ba? Wala. Bersamin, hello Saldico. They are made to resign para walang manglaglag. Yeah.